Kahit hindi pa nagsisimula ang season, hindi ito naging hadlang para kay LeBron James na ibigay ang lahat ng makakaya niya sa kanyang anak na si Bronny. Sa isang press conference noong Huwebes, sinabi ni Lakers GM Rob Pelinka na hindi tinatantanan ni King James si Bronny at ibinahagi niya ang isang insidente na nasaksihan niya noong nakaraang linggo. Sa pick-up game namin kahapon, nagkaroon ng switch kay Bronny papunta kay LeBron at dinala niya ito sa baseline at gumawa ng up and under shot off the glass. Kwento ni Pelinka ayon sa ESPN Los Angeles. Ang mga salitang ipinagpalitan nila pagkatapos ay mas matindi pa kaysa sa kahit ano pang nangyari. Habang papalapit ang Oktubre, abala na ang Lakers sa paghahanda para sa darating na season. Bagaman normal na ito para kay LeBron, ito ang kauna-unahang pagkakataon na kasama niya sa proseso si Bronny at tila ginagawa niya itong punto na tratuhin ang kanyang anak tulad ng kahit sinong kakampi, kumpleto sa trash talking at lahat ng uri ng pagpapakitang gilas sa practice at scrimmages. Sa edad na 39, hindi na magtatagal si LeBron sa NBA. Ngunit hindi niya balak mag-slow down matapos ang lahat. Sa katunayan, ngayong kasama na si Bronny, tila may bago siyang sigla at layunin na palakasin ang grupong ito at dalhin sila sa malalim na bahagi ng NBA playoffs. Sa ngayon, abala sila sa pag-develop kay Bronny at pagtatakda ng pangmatagalang plano para sa kanyang kinabukasan sa NBA. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, sinabi ni Jason Tatum noong Martes na gutom ang Boston Celtics para sa mas maraming titulo habang naghahanda silang depensahan ang kanilang NBA crown sa pagbubukas ng bagong season sa susunod na buwan. Matapos ang mga taon ng halos panalo at pagkatalo sa playoffs, tinapos nina Tatum at ng Celtics ang 16 na taong tagtuyot ng titulo noong Hunyo upang makuha ang ika-18 NBA championship, isang record-breaking na bilang. Sa harap ng mga mamamahayag sa Celtics Media Day noong Martes, sinabi ni Tatum na umaasa siyang ang tagumpay ng Boston noong nakaraang season ay simula pa lamang ng bagong panahon ng tagumpay para sa koponan. Hindi naman ito tungkol na maipanalo lang ang isa, di ba? Sabi ni Tatum. Ngayon, nariyan ka na sa parehong kwarto ng ibang mahuhusay na team ng Celtics, ng ibang mahuhusay na players. Ang lahat ng mga panahong tinitingala ko noong lumalaki ako, lahat sila man lang ay nakakuha ng isang championship. Kaya ngayon, tanong na lang kung gaano kahusay ang nais mong maging? Sa anong antas mo nais mapabilang kapag tapos na ang lahat? Si Tatum, miyembro ng gold medal winning squad ng USA sa Paris Olympics, ay nagdagdag na ang pagpasok sa bagong season bilang NBA champions ay isang ibang pakiramdam. Iba talaga ang pakiramdam na nandito bilang kampyon at alam kung ano ang kailangan at gusto mong manatili sa tuktok ng bundok hanggat kaya mo, dagdag niya. Ang mahalaga ay maging proud sa nagawa namin noong nakaraang season at kamangha-mangha ang nakaraang taon. Isa kaming pambihirang koponan at gumawa kami ng kasaysayan. Sasabak ang Celtics sa kampanya para sa susunod na season kasama ang karamihan ng mga manlalaro mula sa championship winning roster ng nakaraang season. Sinabi ng dating coach ng Celtics at ngayon ay presidente ng basketball operations, Brad Stevens, na wala siyang alinlangan na gamitin ang halos parehong lineup ngayong season. Karaniwan ay hindi ko naman tututulan ang ilang pagbabago dahil minsan ang mga ito ay nagbibigay ng bagong lakas o sigla na kailangan mo, sabi ni Stevens. Ngunit naniniwala akong ang mga taong ito ay pinapatibay ng bawat isa. May kakaiba silang chemistry at nararapat nilang makuha ang pagkakataong harapin ang hamon na ito ng magkasama. Samantala, sinabi ni Celtics coach Joe Mazzulla na ang darating na season ay magiging pagsubok sa internal motivation ng kanyang koponan. Gusto naming manalo ng championship bawat taon. Iyon ang layunin, iyon ang pamantayan, iyon ang inaasahan, sabi niya. Kailangan naming magkaroon ng bukas na isipan, hindi isang fixed mindset. Hindi porket gumana ito dati
ay gagana ulit ngayon. Iyon ang hamon. Tinitingnan ka nito. Ang mga sitwasyong ganito ay sinusubukan kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. Dahil hindi mo ito maaaring gawin lamang para sa magagandang panahon. Ngunit sa tingin ko ang pagdaan sa mga tagumpay at kabiguan ay sinusubok ang iyong panloob. Likas na motibasyon kung ano ba talaga ang hinahabol mo. Sisimulan ng Boston ang susunod na season laban sa New York Knicks sa Oktubre 22. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay pumirma ng isang taong kontrata kay Kevin Knox, dating lottery pick ng New York Knicks. Si Knox, 25 taong gulang, ay naglaro para sa Detroit Pistons noong huling season at matagal ng palipat-lipat ng team mula noong 2021-22 season. Sumali siya sa Warriors noong nakaraang Summer League at magkakaroon ng pagkakataong makipaglaban para sa isang pwesto sa roster ng Golden State sa darating na training camp. Si Knox ay unang napili ng Knicks bilang ikasyam na overall pick sa 2018 NBA Draft. Mula sa University of Kentucky, mataas ang inaasahan sa kanya, lalo na matapos ang kanyang magandang performance sa Summer League noong taong iyon, kung saan nag-average siya ng 21.3 points per game. Maganda rin ang simula ni Knox sa kanyang rookie season, averaging 12.8 points, 4.5 rebounds, and 1.1 assists per game while shooting 37% from the field, 34.3% from deep, and 71.7% from the free throw line. Naglaro siya ng 28.8 minuto kada laro sa kabuuan ng 75 laro noong kanyang unang taon, ngunit hindi na niya naabot muli ang parehong bilang ng minuto o laro sa mga sumunod na season. Sa kanyang ikalawang season sa New York, nag-average siya ng 6.4 points in 17.9 minutes per game. Sa ikatlong taon niya, bumaba ang kanyang production sa 3.9 points per game in 11 minutes. Noong kalagitnaan ng kanyang ikaapat na season sa New York, na-trade si Knox sa Atlanta Hawks matapos maglaro lamang ng 8.5 minutes per game. Kasama siya sa trade na kinuha si Cam Reddish, Solomon Hill, isang 2025 second-round pick at cash considerations. Si Knox ay umaasa na makapagpakitang gilas sa training camp para makuha ang pwesto sa roster ng Golden State. Sa ngayon, malalim na ang lineup ng Warriors. Sina Stephen Curry, Brandon Podziemski, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga at Draymond Green ay malamang na magsimula, habang ang bench ay binubuo ng mga free agent na sina DeAnthony Melton, Buddy Hield at Kyle Anderson, pati na rin sina Gary Payton II, Trace Jackson Davis, Moses Moody at Kevon Looney. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa lineup ng Golden State? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.